Thank you, Mac. Praise the Lord. Beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. If you have your Bibles, please open with me to the book of Ephesians, chapter 4, verses 15 to 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng Word of God. Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love, that each part, as each part does its work. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head. Join me in a word of prayer. Father God, salamat po sa isang natatanging theme for the month of May and June about loving the body of Christ. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin to see and understand and realize how special is the body of Christ, the church, Good Neighbor Christian Fellowship, our church, our family. And we thank you, Father, for this church that you've been blessing these 32 years. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy naming ma-appreciate ang blessing ng church na ito sa buhay ng bawat isa sa amin, ang role ng church na ito sa buhay ng bawat pamilya namin. Please open our hearts to you today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Napakaganda po ng ating topic, theme for the month of May and June. How to loving the body of Christ. At ang akin pong message this morning is entitled, How to Love the Body of Christ. Ito pong mensaheng ito, mga kapatid, is very personal to me because I feel in my heart the love of the church. So, before I learn to love the church, it is the church that showed its love to me. Parang sinabi ni Kristo, we love Him because He first loved us. Natutunan nating mahalin si Kristo sapagkat una na tayong minahal ni Kristo. I learned to love this church so much because this church had shown me love from the very beginning. Nung kami po'y nagpe-prepare ng mga pictures para po sa aming pong 25th wedding anniversary, naghahanap po kami ng maraming pictures, Chairman. Siguro po nakita niyo naman yung aming picture presentation, audio-visual presentation. So nakita ko po yung mga pictures kung saan Good Neighbor Christian Fellowship has always been there for me and my family. Hindi ko po makakalimutan ang taon na ako'y nag-start sa GNCF. Ito po ay taong 1994. Kaya po siya hindi ko pwedeng makalimutan is because that's the same year na ako po ay nag-start magturo sa Christian Academy of Manila, 1994. And marami po ako natutunan sa CAM. Doon ko po na hone lahat ng aking mga skills, hindi lamang po sa pangangaral, kundi sa pagtuturo. And marami po akong picture noon, ma'am. Marami akong picture noon. But the first time na nakita ko po kung paano ako pinagmamalasakitan ng church, ay nung namatay po ang aking tatay in the year 1999. My father was 57 years old. He died of heart attack, my father. So, hindi po ako masyadong nanghihingi ng
anything from our church kasi bago lang naman ako sa church. Bago lang ako sa church dito sa atin. Pero I was very surprised na nagpakita ang good neighbor sa aming lugar sa Nueva Ecija, sa Cabiao, Nueva Ecija. Wala pa pong masyadong cellphone noon, kaya hindi mo naman matawagan or anything. So, dumating po si chairman, si Mrs. Santos at ilang mga miyembro ng ating church doon sa bahay namin sa Cabiao, and I was very surprised. My mother was very surprised. Everybody was very surprised. Paano nilang nalaman pumunta dito sa amin? Alam niyo po, sabi ni chairman, nung mabalitaan namin, pastor, na namatay ang tatay mo, nagplano talaga kami pumunta sa inyo, pero dahil hindi namin alam kung saan pupunta, ang alam lang namin, taga Cabiao na Ecija kayo, so pinuntahan namin ang lahat ng Poninaria. Can you imagine? Pinuntahan nila lahat ng Poninaria. Nagtatanong, meron ba kayong kilalang Ribo, Freddy Ribo na namatay? O, hindi dito. Tingin naman sila. Finally, merong nakapagsabi na, oy, doon po ang bahay niyan sa Palasinan, Cabiao, Nueva Ecija. So, they showed up in our house, and we were very, very thankful to the Lord. Grabe ang pagmamahal sa amin ng pagmamalasakit sa amin ng GNCF. Pinuntahan pa kami doon. And then, tinitingnan ko po yung mga picture namin. Nung pong si Eliza ay 1 year old, nandun din ang good neighbor. In fact, nandun pa nga si Joy, si Patty, mga 1 year old pa lang sila. They were there when my daughter is 1 year old. Ganon din si Liam, chairman. Meron akong picture na si chairman ay nag-pray kay Liam when he was 1 year old. And also Zoe. So that the church is always there for my family. And ito nga pong nakaraan na kami po nag-celebrate ng wife ko ng 25 years anniversary. The church is also there. Hindi lang po kayo lahat nakapunta. In-invite ko naman marami sa inyo, pero sabi ng wife ko, yung hindi nakapunta, magpapakain na lang tayo sa church. And so, praise the Lord. And we were able to do that. And then, namatay po ang aking sister. My sister Parites, she died at the age of 55. Never pa po na-meet ni chairman yung aking pong sister. Siya po yung nagtatrabaho sa Cavite, sa aming school as registrar. Wala pong nakapunta sa Cavite. Bagamat nag-work siya doon for almost 20 years. And yet, ang ating church, na hindi man siya na-meet, ang nagpunta doon. And I am so touched by the gesture of the church. Salamat po sa bigay ng church. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-abot ng tulong para sa aming pamilya. And alam niyo po, pag kayo namatayan, napakalaking bagay po yung church. Napakalaking bagay po yung church, mga kapatid. I realize as a pastor, I realize as a believer kung gaano kahalaga sa amin ng church. Sapagkat nung ang akin pong kapatid ay na-cremate diyan po sa may Laloma, sa may St. Peter's. Nakabarong po ako kasi kami ng service bago mag-cremation. Pero po, nung ako po'y nagsasalita na, ako po'y broken, so hindi ako makapagsalita. Naiiyak lang ako, ma'am. Iiyak lang ako. Alam niyo naman ako mag-preach. Bold and strong. Pero pag po pala namatayan ka ng pamilya, you cannot So nagsasalita ako, umiiyak na ako, hindi na ako makapagsalita. Salamat sa Diyos, yung aking sister may kasamang pastor. So yung pastor ang nagsalita, siya ang nag-sermon, siya ang nag-encourage. After the service, I shook his hand and said, Pastor, padala ka ng Diyos sa amin. Kasi you comforted our family in this time of grief. When I cannot preach, you shared the Word of God. So I thank the Lord for the church, really. Yung pastor na yon, nag-volunteer pa yun. I'll go. Ang cremation po namin ay 8 o'clock in the morning. Nandun siya at 8 o'clock in the morning. Sinamahan niya kami magkakapatid. Alam niyo po, yung kapatid ko, nung magkasakit, hindi po namin ipinaalam sa aming nanay sapagkat siya po'y merong heart ailments. Ang takot namin magkakapatid, kung siya'y
Kung malalaman niyang namatay si Marites, baka atakihin, dalawa na patay namin. So we cannot think, hindi mabear na maisip na baka dalawa yung aming patay. We cannot. And so kami lang pong magkakapatid ang nag-shoulder ng lahat ng trabaho, lahat ng pag-aasikaso. And we appreciate the assistance of the church. So nung pong kami nandun sa Nueva Ecija, dumating po uli si Chairman. Sabi ko, Chairman, maggawain tayo. So nagawain kami, maiksi lang naman. Pero my mother is so happy. My mother is so encouraged. Na second time na meet ni Chairman yung aking mother. When they get there. And then, kinabukasan po sa simenteryo, yung pong church sa Nueva Ecija, yun naman din po ang nag-lead ng service sa simenteryo. So, ini-imagine ko po kung wala yung church, how can we manage? Kaya po, mahalin natin ang church. Can you say amen? Sapagkat sa panahon at oras at araw na kailangan po natin ng assistance, prayer, and guidance, the church will always be there for us. Yun nga po lesson namin sa Sunday School kanina. Alam niyo po ang bilin ni Lord Jesus kay Peter. Peter, feed my sheep. Peter, take care of my flock. Ganun po kamahal ng Panginoon ng church. Sapagkat ang church is the body of Christ and Jesus Christ is the head of the church. So, paano daw po natin dapat mahalin ng ating church? So, Ephesians chapter 4, verse 15. Sa Tagalog ko po babasahin. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Mga kapatid, sa simbahan, kailangan po laging namumuhay tayo sa katotohanan. Sabi nga po dito, let our lives lovingly express the truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. So, Jesus Christ is God of truth. So, bilang tayo mga believers, followers, children of God, dapat po tayo ay namumuhay din sa katotohanan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay dapat ine-express sa pamamagitan ng pag-ibig. Speak the truth in love. Minsan po kasi tayo, masyado tayong, yung bang, ako, franka ako, they say. Ako, straight to the point ako. Kahit masaktan na ang masasaktan. May mga ganong tao Masaktan na ang masasaktan. Ma-offend na ang ma-offend. But I will tell the truth. I have no problem with you telling the truth. Pero ang sabi po ni Kristo, ang sabi po ni Apostol Pablo, tell the truth in love. In the most loving way. Paano mo pong sasabihin sa mahal mo sa buhay na, halimbawa, yung misis mo, tumataba na. Tumataba na. Sabihin ko sa misis ko, oy, misis, Maria, tumataba ka na. Di ba baka naman masaktan, ma-offend. So, paano mong sasabihin? Mami, mukhang lumulusog ka. Maybe another way to say it. Or, Mami, mukhang gumagana kang kumain. There is other ways to say it na hindi ma-offend yung sinasabihan mo. Sapagkat yun po ang sabi sa atin, let our lives lovingly express the truth in love. So how do you express the truth in love? Yung pag gusto mong i-rebuke. Meron po tayong mga miyembro na nagkakamali. Meron tayong mga miyembro na nagkukulang. Meron tayo ng mga miyembro na medyo siguro na niligaw ng landas. Pero how do you tell the truth in love? Yung hindi ka hindi natitisod sa'yo, hindi na o-offend, hindi na to turn off dahil sa pagkasabi mo. Yun po ang sabi sa atin. Let our lives lovingly express the truth in all things, sa lahat ng bagay. Speaking truly, dealing truly, living truly,
always in love. Yan. So bago po kayo magsalita, itanong nyo muna, is it the most loving way to say it? Alam niyo po si Chairman very careful sa ganyan. Sa tagal po ng aming pagsasama ni Chairman, more than 30 years, alam ko may mga panahon na, di ba ma'am, no? Si ma'am very honest sa akin si ma'am. Especially si ma'am. Si ma'am kasi ano siya si principal. Pag meron akong konting sablay, tawagin niya ako, Pastor, sabihin ako sa'yo. Sabihin niya sa'yo, in the most loving way. Hindi ka masasaktan, hindi ka ma-offend. Kasi alam mo, kinakausap ka niya kasi ginagabayan ka niya. Yan. So, ganun po dapat ang maging ways natin. Speak the truth, but speak the truth in love. Verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow. Ayan. Ang church daw po mga kapatid ay mag-grow to become in every respect matured. Yan. Kailangan po dumating tayo sa punto na tayong lahat ay nagmamatured. Gusto ko po yung lesson namin sa Sunday School kanina, sabi ni Chairman, hindi pwedeng habang panahon tayong tupa. Dapat dumating tayo sa point na tayo ay magiging pastol. Tapos, kaya ko po binasa Chairman kanina, totoong-totoo yun, mismo kay Pedro, kasi ang pinag-usapan namin, si Pedro at si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, you feed my sheep. And to begin with, si Peter ay sheep. Tupa. Pero dito, binigyan na siya ng assignment ng Panginoon. Oh, Peter, hindi ka tupa lang ha. Ngayon, pastol ka na din. Kaya alagaan mo yung mga tupa. And then, kung babasahin ninyo yung sulat ni Pedro, sinabi naman ni Pedro, oh, ako na matanda, katulad yung matatanda, taas nga po kami ng matatanda. Meron naman magtataas, praise the Lord. So, pag tayo tumatanda sa Panginoon, nagmamature sa Panginoon, nagiging elder tayo sa Panginoon, hindi ka dapat manatili na ikaw ay tupa, sapagkat ang sabi ni Pedro, alagaan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Can you say amen? So, meron na po palang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Eh, tanong nyo, Pastor, sino yung kawan ko? Na kung kayo Sunday school teacher, yon ang kawan mo. Kung kayo ay yung youth president o yung mga youth officers, yun ang kawan mo. O yung mga young professional, yun ang kawan mo. O yung Bible study mo, yun ang kawan mo. Meron ka ng kawan o flock na ipinagkatiwala sa iyo ang Diyos. At ang sabi ni Chairman, kung wala ka pang kawan ngayon, dapat meron ka, dapat magkaroon ka ng kawan. Yung po sabi sa atin. Oh. Kailangan tayo mag-matured. Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect matured. Mature body of Him. He is the head. Ang sabi po dito, enfolded in love, let us grow up in every way and in all things into Him who is Jesus Christ, the head. Huwag po natin kalilimutan, sino ba ang ating head? The head of the church is Jesus Christ. Kaya nga sabi po ni Chairman kanina sa kanyang sahe sa Sunday School, sabi ni Jesus, feed my sheep. Take care of my sheep. In other words, hindi tayo nagiging sheep ni Apostle Paul o ni Apostle Peter. We remain to be the sheep of Jesus because Jesus is the head of the church. So, sino po ang head ng Good Neighbor Christian Fellowship? See? It's never Pastor Armando Santos. It's never Pastor Ted Ribo. It's always Jesus. Jesus is the head. We are the body. Huwag po niyong aalisin yon sa inyong puso at isip. This is not a human organization. This is not a social
club. This is not Lions Club. This is not Kiwanis Club. This is not YMCA. This is the body of Christ. And the body of Christ has one head. And the head is Jesus Christ. He is the head. Kami po ni Chairman ay ang sabi po ni Peter ay mga fellow shepherds. That's what we are. And Jesus is the chief shepherd. Yung po sabi doon, chief shepherd. Napakaliwanag po nun. Because of Christ, the whole body, the church, in all its various parts. Bilang tayo daw po ay mga katawan, marami po daw tayong mga parts. Tingnan nyo nga po yung parts ng inyong mga katawan. May kamay, may paa, may tenga, may mata. Ang sabi nga po ni Apostle Paul, hindi pwedeng sabihin ng tenga sa ilong, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi ka mahalaga. Sapagkat kung wala ang paa, paano lalakad yung katawan? Kung wala yung kamay, paano kikilos ang katawan? Kung wala yung mata, paano makakakita? So ang bawat isa ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Can you say amen? Amen. Yan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Yan. Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Bawat isa. We are closely joined. We are firmly knit together. When each part is working properly in all its functions, we will grow. Yung po sabi doon sa Tagalog 16. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay na mga kasukasuan mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalago ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So mga kapatid, maliwanag sa sinabi ni Apostle Paul na ang bawat isa dapat gawin ang kanyang parts. Ang kamay may parts. Ang paa may parts. Ako po'y nagpunta ng simbahan ngayong umaga, kailangan ko yung paa. Kasi kailangan mo yung paa para ka mag-drive. Kung wala po akong paa, paano mo naman makaka-drive dito? So mahalaga yung paa. I cannot go to church without the paa. And this morning, bago po tayo nagsimula ng gawain, ay kumain po kami ng sopas. Sister Dory, napakasarap talaga ng sopas ng Good Neighbor Christian Fellowship. Walang katulad. You cannot match. Kaya po, paborito namin yan, sopas, pandesal. Ang wife ko po, hindi yan nag-aalmusar sa umaga pag mag-church. So, pagkatapos ng Sunday school, magsosopas na siya. Napakasarap po, kaya praise the Lord. Oh, yan. Paano po tayong kakain, Sister Dory, kung wala tayong kamay? Alam nga naman, magpasubo pa tayo kay Kakosme. Kakosme, subuan mo nga ako, wala akong kamay. O, salamat sa Diyos, may kamay. Kaya po mahalaga yung kamay. Mahalaga yung paa. Ganon din po sa church. Kung wala si Sister Dory, ano kakainin natin? Buhangin. Kung wala si Sister Jojo, paano na simbahan natin? Na-imagine nyo ba? Kung wala si Chairman, alam niyo po, the more I listen to him, the more I appreciate the wisdom. Alam, Chairman, you are so full of wisdom. Hindi po siya ako po kasi, nag-Bible school po ako Nag-graduate po ako ng Bethel Bible College, Bachelor of Christian Ministries, major in Biblical Studies. Nag-aral po ako ng Asian Theological Seminary. Ang kinuha ko din po doon ay Biblical Studies. Nag-aral po ako ng doctorate sa ministry. Pero pag kami nagsa-Sunday school, minsan pag may tanong si Chairman, hindi ako makasagot. At pag sumagot ako minsan mali, napahiya ako doon mali. Lahat naman kami hindi makasagot. Si Ate Hirang hindi makasagot. Sister Dory hindi makasagot. Abe, si Church kasi kung magtanong ay kahirap magtanong. Sirit na kami, hindi kami makasagot. So, doon ko nakita sa kanya, para siyang si Solomon, marami siyang wisdom. And he's been teaching from the old church, Panginoon, from the old church until now, hindi po siya napapagod magturo. Hindi nawawala yung kanyang sense of humor.
Yun po ang love natin kay Chairman eh. Magaling ang kanyang sense of humor. Sinusuntok ka na pero nakangiti ka pa rin. Di ba, no? Kasi maganda siyang magsalita. Nire-rebuke ka niya pero hindi ka ma-offend. Kasi binabalot niya ng biro. Kaya po, speaking the truth in love. So sabi po dito, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan mula pa rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalago ang katawan at pinatatatag nito ang kanyang sarili. So ang church natin ay lumalago, ang church natin ay lumalaki, at ang church natin ay nagiging matatag sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya po ang ating topic is loving the church. So, practical ways to love the church. So ito po ay para sa ating lahat. How can we show love to our church? Taas nga po ang kamay na nagmamahal sa Good Neighbor Christian Fellowship. Thank you. Palakpakan nga po natin ng Panginoon, please. Malaking bagay po sa atin ang church, mga kapatid. Lagi ko po naaalala yung sinabi ni Ria. Sabi ni Ria yun eh. Kasi po si Ria Pascual. Paano yan, pastor? Dadalawa lang kami ni Kuya. Tama naman, dadalawa lang sila ni Kuya Ralph. Ang kagandahan, Ria, bagamat dadalawa kayo ni Ralph, nandyan ang church. Laging nandyan ang church. Para kayo tulungan pag may mga emergency, pag may mga problema, pag may mga pangangailangan. Hindi po naiiwasan yun eh, yung mga ganon. O kamukha po ni Sister Mercy, namatay po yung kanyang nanay. O nanghingi siya ng prayer sa church. Pumunta si chairman at nag-pray para sa pamilya ni Sister Mercy. At nagkasakit po si Sister Piling. Naku, Sister Piling, mahal na mahal natin. So, si Emmy, lagi yung, talaga, text brigade talaga yan. Pastor, pag-pray mo si Mama at may sakit. Pastor, pag-pray mo si Mama at nasa ospital. May admit. Pastor, pag-pray mo na yung pangangailangan. So, kumbaga tayong mga nasa church, together we pray for Sister Piling. And praise the Lord, Sister Piling is already well. Sister Piling is already nasa bahay na. Nagpapagaling. Hello, Sister Piling. And I'm sure Sister Piling ay nanonood sa atin. Hindi naman po nagpapabaya yan. So, mahalaga po sa atin ang church. Pag kayo magpapakasal, nandyan ang church. Pag kayo magpapabaptize, magpapabinyag, nandyan ang church. Pag po kayo namatayan, nandyan ang church. Pag po kayo may problema, naku si chairman. Minsan si chairman, lawyer. Mas magaling pa nga yan sa lawyer eh. Meron tayong miyembro, magkaroon ng problema. Kinausap niya yung abogado. Saludo sa kanya yung abogado eh. Kaya ang dalangin ko kay chairman, hanggang 90 years old, kaya pa niya yan. Yan. So, practical ways to love the church. Number 1, hospitality. Kind welcome in the Christian home. Bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, magpakita tayo ng hospitality. The truth is, almost lahat sa inyo napuntahan ko na ang bahay. Yung bahay ni Kalet, yung bahay ni Bless, ni Migs, bahay yung sa Tanyong, sa Nangka, doon sa malayo, kila Kaanghel, sa Pasig. Lahat ng bahay dito napuntahan ko na, hindi ko napupuntahan. Yung bahay ni Jam sa malayo kasi bahay mo Pero lahat ng bahay niyo, more or less, napuntahan na namin. And you know what? You are so hospitable. And dapat lang ganun. Hospitable tayo. Pakita niyo yung welcome sila, yung pag-ibig natin sa kanila, yung pag-aruga natin sa kanila. Yan. Hospitality is one way to show your love to the church. Number 2, intercession.
Ilista nyo yung mga pinagpe-pray. In fact, salamat po doon sa mga nagpe-prayer meeting online sa church. Salamat po sa mga prayers nyo. Saka po, pag Sunday ng umaga, bago po tayo mag-Sunday school chairman, nagpe-pray sila chairman. Sabi ko nga sa wife ko, naku mami, pag dapat maaga tayo, hindi tayo mawawala. Kasi po, pag si chairman nagbakasyon, kailangan maaga kami. Dapat 9 o'clock, nandito na kami. Pag hindi ready ang wife ko ng 9 o'clock, iiwanan ko talaga. Dapat ito ako ng 9 o'clock. Kasi si chairman, hindi nalilate. Sabi nga po ni Cosme kanina, sinusundo ako 7:30 pa lang, sinusundo na ako ni chairman Yan, silang dalawa. Si chairman, si Cosme, 7:30. Nandito na yan. Kaya po, yan, ipapanalangin natin. Marami pong nagpe-pray sa inyo. Yung pong mga kababaihan natin sa prayer meeting, nagpe-pray sa inyo. Yung pong ating mga senior, nagpe-pray sa inyo. And that's exactly what we need to do. Kung talagang gusto nyo ipakita na mahal nyo ang Good Neighbor Christian Fellowship, pag nakarinig kayo ng balita, ipag-pray nyo. Can you say amen? Yung mga may sakit, yung mga nadisgrasya, yung mga may problema, yung mga nag-away, yung mga, ipag-pray natin. Number 3, visitation. Kasama po yan sa pagpapakita ng pagmamahal sa church. Pag may narinig kayong na ospital, bisitahin nyo. Pag may narinig kayong nagkasakit, bisitahin nyo. Pag may narinig kayong nagka-problema, kung pwede, bisitahin nyo. Pero bago kayo bumisita, magte-text muna kayo. Uso naman yung text di po ba? Sister Dory, pwede ba kami bumisita dyan? Huwag kayong biglang lilitaw. Iba na ho ang etiquette ngayon. Iba na ngayon ang etiquette kasi nung araw wala namang cellphone. Ngayon may cellphone. Te-text mo muna, Sister Dory, pwede ba kami pumunta dyan? Dadalawin lang namin si Ka Junior. Punta kayo. So yung pong visitation, pagpapakita ng pagmamahal sa church. Ngayon po, nung pumunta sila chairman sa amin, ngayon po itong nakaraang linggo, tumawag si Mrs. Santos, Pastor, nandito na kami sa may munisipyo. Sunduin mo na lang kami dito. Sinundo ko na nga sila kasi baka kami maligaw. Kasi po, meron na nga cellphone. Namatay ang tatay ko, wala namang cellphone. So, nagtanong sila sa lahat ng puninarya. Ngayon po, dahil may cellphone, mga kapatid, magagamit niyo yung cellphone pag kayo mag-visitation, pagka kayo may mga prayer requests. Si Sister Dory, pag may prayer request yan, lagi, Pastor, pag-pray mo si Michael, Pastor, pag-pray mo si John, yan. Napakadali po manghingi ng prayer request ngayon. Huwag po kayo mahiyang manghingi ng prayer sapagkat ang sabi sa Bible, pray for one another. Number 4, social concern o benevolence. Hindi po naiiwanan ang church natin. Maliit lang tayong church, pero sino sa inyo ang hindi natulungan ng church pag kayo may pangangailangan? Wala. Ganyan po kabait ang ating church, ganyan compassionate ang ating church. Wala po tayong masyadong maraming pera. Kita nyo naman, ang pumasok, 19,000. Ang lumabas, 44,000. Ang laki naman lumabas. Kasi po, ang church natin, hindi po nag-iipon. Ang church po natin, yung pumasok, ginagamit din sa mga gawain ng Panginoon. Can you say amen? Sa loob ng 32 years, tingnan nyo, sino sa atin ang nagpayaman dahil sa church? Wala naman. Si chairman, kaya po maganda kotse niya. Kasi sabi ni Mrs. Santos, mga anak, yung daddy nyo, bilan nyo ng bagong kotse. Hindi naman bagay sa kanya yung luma. Kaya maganda kotse niya. Ako po, maganda kotse ko. Buti na lang, may misis ako na. Kundi po dahil sa misis ko, ang kotse ko, lagi pong bulok. Ibig sabihin, yung pong mga nakukolekta sa church, mga kapatid, ginagamit din ng church. Pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng naglilinis, mga outreach. Lahat po ng perang yan ay para sa Panginoon, ginagamit sa gawain ng Panginoon. And so how do you show your love to the church? Yun, magbigay po tayo. In fact, alam niyo po, napakalaking encouragement yung po mga kapatid na nagpapakain.
Nagpapakain, may birthday. Kayo, di po ba sa bahay nyo, pag nag-birthday kayo, nagpapakain kayo? O di, magpakain po tayo sa church, birthday nyo eh. Oh. And let me tell you this, nabe-bless ang church, nabe-bless din po kayo kasi ang Panginoon, sabi nga, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, wastong takal, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay sa inyo. Pinakain mo yung mga anak ng Diyos, pagpapalain ka ni Lord. Kaya nga po ako, pagka mayroon kami okasyon, magpapalista ako agad. Birthday ng anak ko, palista tayo. Anniversary, palista tayo. Huwag po kayong mag-second thought na pag may okasyon, pasasalamat. Iba nga po, pag may mga pasasalamat, nagpapalitsyon, nagbe-birthday, pag kayo po may okasyon, pasasalamat nyo sa Diyos, magpakain kayo sa church. Malaking bagay po yun sa ating church. Why? Ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig sa church. Amen. Praise the Lord. Ayan. Tapos po, yan. Number 5, maganda po, practical ways to love the church. Number 5, be a peacemaker. Pag nabalitaan po kayo na hindi nagkakaayos, hindi nagkakasundo, sabi sa Biblia, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Manalangin po tayo na sila'y magkasundo, magbigay tayo ng konting payo kung para sila magkasundo, gumawa tayo ng paraan para magkasundo. Lalo na po yung mga nag-aaway na mag-asawa. Kaya nga po may ninong. Sino po sa inyo ang ninong at ninang nyo? Si Mrs. Santos, Mr. Santos. Naku, si Predicator Perry pala, ninong pala. Ninong. Inaaway kaya ako ni Elizabeth. Di gagawa ng paraan yun si ninong. Ano ba ang pinag-aawayan? Yung peacemakers. Kaya kung pipili kayo ng ninong at ninang, imagine niyo palagi yung peacemakers para tutulungan kayo na kayo ay magkasundo. Dito po sa simbahan natin, marami na ako naikasal. Nakita ko si Kat, saka si Daniel, nandun eh. Yan. Mukhang may ikakasalan naman nata ako doon sa likod. Yan. Pagpipili kayo ng ninong-ninang, talagang, anuhin ninyo na peacemakers. At tayong lahat ay dapat peacemakers. That's how you love the church. Number 6, sharing is caring. Lagay niyan, sharing is caring. So, kahit po sa social media, ang mahilig po mag-post dito ng mga ganyan, si Sister Dory, yan, po-post siya, mga message, mga ganyan. I-share ko naman. Because sharing is caring. Di po ba, no? Hindi lang po yung sharing ng mga messages, kundi especially mga kapatid, kung meron kayo maitutulong sa panahon ng pangangailangan, sa panahon po ng kagipitan, pag may bagyo, pag may sakit, pag binaha, malaking bagay po yan. Nung panahon po ng Ondoy, panahon po dito po sa atin sa Marikina, lagi po may bagyo dito, may baha. Yung tulong po ba kahit papaano, sharing is caring. Lalo na sa church. Kaya po pag Pasko, pag bagong taon, meron po tayong mga talagang handog, pamaskong handog, sapagkat nais nating ipakita na ang ating church ay mapagmahal na church. In fact, magka-camp na naman tayo. Last year, talaga po namang nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Pag po gabi, nagra-raffle kami, kaya sumama kayo. Last time, nagbigay si Bernadette ng 6,000. Pinaparaffle namin. Na-encourage si Doktora, nagbigay din 3,000. Si Aaron, si Sig, si Chairman. Wala si Joy, pero sabi ni Chairman, si Joy meron din. So pumunta po kayo doon, malay nyo, kayo po pagpalain ng Panginoon kasi marami tayong sponsor na nagmamahal sa church. In fact, gusto po ni Chairman, matutunan natin lahat na maging responsible, pay 100%. Kasi po, challenge nyo sa faith nyo Kumbaga si Chairman, ini-encourage niya yung inyong faith. Yung faith nyo, kaya ba yung 100%? Kaya ba ng faith nyo yung 100%? Marami sa inyo sabi, yes! Mukhang yung iba, nanghihina ang pananampalataya, hindi kaya yung 100%. So sabi ni Chairman, sige, yung hindi kaya ng 100%,
O iba 50, iba 70. Oh. Napakabuti ng ating church. Saan ka nakakita ng church na ini-sponsor at tayo po ay sinasubsidize ayon sa kakayahan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo sa kakayahan. Oh. Kaya namang magbayad ng 50%? Go. Kaya magbayad 70%? Go. Bakit? Basta lang walang dahilan para hindi sasama, Chairman. Ano po? Wag lang dahilan para hindi kayo sasama. Hindi po hahayaan ni Aaron. Yan po si Aaron lahat sila magkakapatid, very generous. Si Joy, very generous. Lagi po tayo may giveaways pag may mga camp. Lagi yan. Si Sig, alam niyo naman si Sig, very generous. Pero nakikita ko din si Aaron, very generous. Si Aaron. Si Ronnie. Oh, yan. So, kung may magagawa tayong para, mga kapatid, hindi pwedeng sabihin nyo na, kasi kulang pera ko Sino po ang kulang pa ang pera para sa camp? Taas po kamay. O si chairman lang. Hindi po dahilan yung kulang ang pera nyo. Hindi. Never. Sharing is caring. If we can share with you, we will do that because we care for you. Maximize, number 6 po yun. 7, maximize your personal ministry involvement. Sabihin niyo po, involvement. Mga kapatid, hindi po pwede kung mahal niyo ang church, wala kayo involvement. Paano niyo sabing mahal niyo ang church, wala kayo involvement? Isa po, Chairman, na nakita ko sa aming pamilya sa panahon po ng problema, na nung ko po nakita yung pagmamahal ng aking mga kapatid, nung ang sister ko po, Marites, ay na-ospital. Wala naman pong mayaman sa amin, ma'am. Wala pong mayaman sa amin. Ang ate ko po, senior citizen. Siya po ay accountant na retired na. Ang kanyang mister ay seaman, retired na din. So, wala na tayong masyadong maasahan doon. Ako po, pastor. Ever since po ako pastor. Wala po ako ibang trabaho kundi pastor. Sabi ko sa sister ko, alam mo ako pastor. Walang masyado talaga. Yung kasunod ko po, si Marites, pangatlo. Pang-apat, si Amalia, teacher. Public school teacher. Tapos po kasunod niya, CPA. Yun ang po medyo may kaya-kaya sa amin, CPA siya. Tapos po yung bunso namin, yung nagbabarko. Na ngayon naman po, hindi nagbabarko kasi nagte-training. So wala din siya. Ang amin pong bill ay close to about 600,000 sa ospital. Close to 600,000. Wala na po kami masyadong cash. Sabi namin, pag tayo hindi umalis dito, aabutin tayo 1,000,000. So, ilipat na natin. So, tawag-tawag si Dr. Marisa San Lazaro na ilipat namin ang San Lazaro, ICU to ICU. So, nagpapasalamat po ako sa panahon ng ganong gipitan na erase namin yung 600,000 more or less para matulungan yung aming kapatid. Ganon din po mga kapatid, kailangan involvement. May involvement ang bawat isa. Yung ate ko, nagbantay. Yung pong walang masyadong ma-contribute sa pera, bantay. Sila nagbantay, ilang araw nagbantay. Hospital, kasama sa ambulansya. May involvement. Ganon din po sa church, mga kapatid. Kung talagang mahal natin ng Good Neighbor Christian Fellowship, dapat meron tayong nakikitang involvement. Sabihin niyo po, involvement. Yan. Tingnan nyo yung katabi nyo, ano ba ang involvement mo sa church? Para masabi natin, mahal nga niya ang church kasi meron siyang involvement. Isang pagmamahal na nakikita ko po sa pamilya ni Sister Let at ni Ka Benji at ng buong pamilya. Alam niyo po yung buong pamilyang yan, pag nandyan si Bless, nagbibilang ng pera yan sila Si Blenny, nagbibilang yan sila. Sister Let, Ka Benji, nung araw, Ka Benji, nung kami meron pang Bible study ng mga kanlakihan, lagi may dalang pandesal yan. Hindi nawawala kay Brother Benji yung pandesal. Siguro mayroong factory ng pandesal sa tabi ng bahay nila. But most importantly, ako po'y mahigit ng 30 years sa Good Neighbor Christian Fellowship. Hindi po kami pinababayaan ni Ka Benji sa barong.
Yung suot ni chairman, gawa ni Ka Benji. Yung suot ko ngayon, gawa ni Ka Benji. Hindi po ako po'y fashionable pastor. Di ba? Kagwapo-gwapo namin ni chairman. Kasi maganda yung aming barong. Oh. Hindi po kami mukhang kawawa. Yung ibang pastor, nis-nis na yung barong, gutay-gutay yung barong. Hindi mo po makita yan sa Good Neighbor. Ang mga pastor namin dito, matikas. Kasi maganda ang mga barong namin. Kasi mahal na mahal ni Sister Let at ni Ka Benji ang Good Neighbor Christian Fellowship. Ayaw nila na ang mga pastor mukhang busabos. Yung ibang pastor mukhang, Salamat po. You maximize your involvement. And number 8, serving and helping whenever you see a need. Pag may nakita po, dito po sa atin mga kabataan, nakaka-encourage. Pag kailangan may bubuhatin, nandyan ang mga kabataan. Pag kailangan may ipupush, nandyan ang kabataan. Pag may kalilinisin. Kaya po ako mga kapatid, sa totoo lang, I am 59 years old sa November. 59 na po ako sa November. Malapit na ako maging senior. Pero ako'y natutuwa sa church natin, ang daming kabataan na may initiative, may kusang palo. Hindi mo uutusan. Sila Joseph, sila Agi, sila attorney, yung mga kabataan, sila EJ, wala ka utusan. May kusa sila, may kusa. Itong church natin, marami tayong kabataan dito na may kusa. Yung mga dalaga natin dyan, si Joyce, si Riza, si Pauline, meron silang kusa. Meron silang sarili nilang involvement, meron silang sariling ministry, and we need to maximize your personal involvement. If you really love the church, you maximize. Hindi yung minsan ka lang makita kapag Biyernes Santo. No, maximize. Pag Pasko, kamukha niyan, Mother's Day. Mother's Day. Ano naman ang ating pakulo? Mga kabataan natin, magagaling yan. Number 9, showing mercy. Showing mercy, mga kapatid. Kung talagang mahal natin ang church, ipakita natin pag may nangangailangan, may mga namatayan, you show your mercy, you show your concern, you show your sympathy. And of course, number 10, share your blessings. Share your blessings. Hindi po natin kayo hahanapan ng mga bagay na wala sa inyo. Share lang. Binigyan kayo ng blessing, you share. Yun lang po, share your blessing. That's how you show you love the church. Sabihin nyo nga po, I love the church. I love GNCF. Amen. Tayo po